Hello po mga katiti. Siyempre, meron tayong chamomile tea. Ito yung ating i-review ngayon. Kung ano yung epekto nito, ano yung lasa, ano yung texture nito sa ating um, bibig o dila kapag ininom natin. Ganun ba ito kasarap? Ano? Yan. Tulad ng dati, nakasiplak kasi nakatibag lang siya. Yan. Dikit-dikit, oh. Time check tayo. 11:35 ng gabi. Tutulog na sana ako, hindi ako makatulog. Parang nahihilo ako. Nagpa-ultrasound ako kanina, saka x-ray, para dun sa sumasakit na kasuan ko. Ito yung ribs. Titignan natin kung ano yung dahilan. Hirap pagka tumatanda. Wala ito yung tali. Yan, dito ko kinakapitan. Init pa naman. Ang kulay niya, kulay green. Yan, hindi nyo naman makikita eh. Yun, kulay green siya. Yan ang kulay niya. Parang ganito. Yung pagka yellow-green. Ang amoy niya, walang pinagkaiba sa ibang brand. Kahit anong brand yung bilhin nyo na chamomile, ito yung maamoy mo. Chamomile talaga. Ako nga pala mga kaibigan, naalala ko, bumili din ako ng pananim ng chamomile. Ewan ko kung bakit hindi siya sumibol. Wala sumibol sa mga nabili ko. Ilang beses akong bumili. Dahil nga, kailangan ko itong chamomile nung panahong una. Dahil sa aking anxiety. Ayoko uminom ng gamot, kaya ito yung iniinom ko. Pero, hindi talaga ako nakapagpabuhay, hindi ako nakapagpasibol. Maglagay ng time na dapat ay mag-relax, ipahingang katawang lupa na nanghihina sa lahat ng gawain sa realidad na buhay dito sa terrace ng reality house, sa reality camp ng Arabella Garden. Napahinga na gusto ko, talagang enjoy ako lagi at hindi ko pagpapalit. Saan man ako pumunta, ang campsite na ito ang taging babalikan ko.
sa bawat hamon ng buhay. Sobrang init ng tubig. Isa pang taste. Parehas lang. Kahit doon sa ibang brand, parehas lang. Meron lang ako isang brand na nabili na chamomile. Mas tapang yung yung amoy. Mas nakaka-relax. Yung amoy kasi ng mga mga tea, nakaka-relax. Kaya ang sabi ko, yung isang dito, yung isang brand, siguro sa lahat ng mga iniinom kong tsa, yun ang pinakagusto ko. Mas relax ka talaga doon. Tawa ko lang, wala pa akong mapapaghambingan na ibang brand na fruity. Pag nakita ko ng fruity na ibang brand, yung pinagsama-sama mga prutas, mako-confirm ko to. Sa kanya pa lang ako nakaranas ng ganun kasarap talaga. Yung nasasabi mong uulit-ulitin mo, yung babalik-balikan mo. Pero syempre, marami tayong tsa, iisa-isahin natin to. Wala siyang sabit. Hindi siya sumasabit sa lalamunan, sa bibig. May ibang tsa kasi na kapag ininom mo, sabit sa bibig yung pait, iwan yung pait. Yun, hindi siya pwede kapag may sakit ka sa sikmura. Kasi talagang strong siya. Hindi dapat ako gagawa ng vlog. Kasi nakahiga ako. Parang umiikot yung mundo ko. Ang may mga GERD kasi, nagkakaroon ng vertigo. Parang vertigo eh. Kanina, okay naman ako nung dumilid. Saka, yung mga may sakit na mga kaibigan ko dito, try nyo lang. Kahit anong brand, yung chamomile, kahit anong brand, inumin nyo. Kasi ang lahat ng may sakit, nagkakaroon ng takot. Minsan, hindi aminin sa sarili na natatakot na pala sila. Ang tendency, magkaroon ng ibang problema sa katawan. Kasi lahat ng mga parte ng katawan na nagkaroon ng konting kirot, konting kate, konting ikinatatakot yan ng tao. Kaya yun, maganda yung chamomile para dyan. Ang isa pa lang gustong gusto ko sa chamomile, kapag ininom nyo ito, yung handa na kayo matulog. Kasi magkakaroon kayo ng pakiramdam na antok. Minsan nga, hindi ko pa ubos. Inaantok na ako eh. Itulog nyo na. Kasi kapag nawala yung antok na yon, mahirapan na kayong tumulog. Minsan, maiiyamot kayo. Nakapikit kayo pero hindi kayo makatulog. Yung buhay yung diwa mo, gising yung diwa mo. Kaya, yun, kapag nakaramdam mo na kayo ng antok, itulog nyo na. At itong chamomile, nakakatulong itong magbigay ng antok. Meron siyang melatonin na taglay na kapag ginawa mong tea, lumalabas yung melatonin, yun yung iniinom natin. Tendency kasi nun, magpa-relax. I-relax yung katawan mo. Kaya katatamaan ng antok. Yung mga nagtatrabaho sa opisina, o kung ano man trabaho nyo, kahit hindi sa opisina, at meron kayong ting ganito, huwag nyong iinumin sa oras ng trabaho kasi magiging himatluging kayo. Antok kayo, tapos ang problema, kapag hindi nyo tinulog, siyempre may trabaho kayo, hindi kayo tutulog, tutuloy yung trabaho nyo.
ano na, maapektuhan yung trabaho nyo. Hindi siya maganda. Kasi, ano, yung antok kayo. Tsaka, iba yung pakiramdam ng antok na nalipasan. Iba talaga walang ganang magtrabaho pag ganun. Kaya kapag katulad ko kayo na mahilig sa tea, iwasan yung mag-chamomile tea sa oras ng trabaho. Ang pag-inom ng tsa, dahan-dahan din lang. Parang din kape. Pero nakikita ko sa mga iba na uminom ng tsa, kahit sa akin, mas matagal pag tsa. Hindi siya yung katulad ng kape yung white na yung higop. Magandang ugalian natin tong ganito. Minsan kasi tubig ang iinumin mo, pero syempre mas may ibang dalang medisina kasi yung mga halaman. Ito ay mga halaman. Katulad nito, chamomile is bulaklak ito eh. Bulaklak ito. Yung chamomile. At ito ay subok na pag-aralan mula nung mga ninuno pa natin o yung sa ibang bansa, yung mga unang tao, ginagamit na yung chamomile. Ito yung kahit ng panahon ni Kristo. Ito na yung isa sa mga iniinom nilang tsa. Yung chamomile. Ang pakaramdam ko sa noo kumakapal na parang pipigit. Yan yung pakaramdam kapag umiinom ng chamomile. Ang bilis nito kasi malakas yung melatonin nito. Actually, mga kaibigan, kaya ako nasasabi niyan, kasi nag-training ako ng pharmacology. Kasama kasi sa prevention, sa preventive education namin na tinuturo sa mga mamamayan. Yung mga vlog na ginagawa ko dati, medyo mabilis magsalita ako, kung yung ibang nanonood na matagal na sa akin, siguro mapapansin nyo na ang bagal-bagal ko magsalita ngayon. Yung mga huling kasi nga, iniiwasan kong magkaroon ng hangin sa sikmura. Isa yan sa malaking problema ko, yung bloated, yung paghangin, yung pagkabag. Kaya ako, yung pagsasalita ko, dahan-dahan na lang din. Actually, kapag nag-symposium ako, nagle-lecture ako, hindi na katulad ng dati na talagang hyper yung pagsasalita, talagang malakas, ano na lang ngayon ako, yung ganito, putul-putul. Kasi nga, ang iniiwasan ko yung kaiimik, papasukan ako ng hangin. Dahil doon, di ba, iniiwasan ko yung anxiety. Pagka kasi nagkaroon ka ng anxiety, ang tanging paraan lang doon, iiwasan mo. Ano yung mga magiging dahilan kung bakit ka magkakaganon, iiwasan mo. Ako, dahilan ko, yan, pagka nagkaka-bloated, mag-anxiety, kaya kinokontrol ko. Pero bago natin makontrol yung anxiety, kapag andyan na, kapag nararamdaman mo na, pero yung hindi mo nararamdaman, hindi mo paano ko-control, paano mo pipigilan kung hindi mo nararamdaman. Kaya pag nagtatanong yung iba, kung magaling na, oo, magaling na ako, kasi kaya kong kontrolin. Pero pag ang tinanong nila, nagkaka-anxiety ka pa, nakakaranas ka pa ba ng anxiety? Isang sagot ko dyan, oo. Nakakaranas ako ng takot. Pero kapag nandito na sa akin yan, nangyayari na ulit sa akin, napipigilan ko. Hindi ka natataas. Hanggang dyan ka lang, bumaba ka na. Yun yung ginagawa ko sa anxiety. Ito na. Magaganda ito sa anxiety, ang chamomile.
Dahil sa taglay niyang sangkap na melatonin. Ang melatonin kasi pamparelax yan sa ating mind, sa ating isipan. Kasi yung isipan natin, siya yung magdidikta sa ating katawan. Hindi niya ididiktang matakot tayo. Kokontrolin niya. Excited nga ako nung habang nagtitraining kasi sa pharmacology. Sabi ko, tamang-tama, may ma-share ako sa mga kaibigan ko sa social media kasi marami ang nangangailangan. Marami ang nagkaka-anxiety. Yung brand na to na Lloyd, hindi siya magpapatalo sa ibang brand sa lasa. Malasa siya. Ang tanging ayaw ko lang sa Lloyd, wala siyang tali. Di ba meron dito tingnan natin yung iba ha. Pakita ko sa inyo. Abante natin. Ito yung sa Lloyd na chamomile. Ang tingnan natin yung Lloyd pa rin. Ito yung kahapon. Ito blackberry to. Blackberry and blueberry Polaris. Isang araw natin na titikman. Yan, meron sila nito, nakatali. Ayan. Nakalawit. Tanggalin na nga natin. Para makita nyo. Ayan. Kasi madali siyang idip. Gaganon mo lang. Ay, itong chamomile, wala. Ang tendency, ang init idip. Yan, katulad nun, hindi ko na siya makukuha. Sa ilalim lang siya. Pwede siya, hindi, pag nagbanto ako ng tubig, kung gusto kong magbanto ng tubig, hindi ko siya magaganon. Doon na lang siya. Matagal siya mag-mix sa tubig, kung gaganyan. Ito, ganito lang siya, wala siyang hapin. Ito lang, tanging walang hapin. Hangin, tanggalin. Tinatanggal ko kasi ang hangin ng plastic. Natin ang daan yun. Ginaganto ko. Kasi yun yung magbibigay ng moisture rin ng amag pagka higop siya. Para siyang binakyum. Pero mas matindi ang vacuum kumpara dyan. Ito gusto ko na rin uling inumin ko Ito galing to sa kapatid ko dala nung hipag ko galing Japan. Yung pamilya kasi nung hipag ko nasa Japan. Minsan pumupunta sila doon. Kapatid ko, mahilig din uminom ng tsa pala yun. Kami yung panganay. Marami din siyang tsa sa kanila. Pero talaga yun? Coffee lover yun. Uminom, baligtad kami. Ako, mahilig uminom. Yung hilig ko talaga, tea. Umiinom din ako ng kape, pero mas pag pinagpilian, sa tsa ako pupunta. Yung kapatid ko naman, umiinom din siya ng tsa. May mga ganito din siya. Galing nga sa kanya to. Pero pag pinapili mo, tea or coffee, sa coffee yun. Yung isa kong kapatid naman dito, yung sunod sa akin, coffee din yun. Puro mga kapatid ko, coffee. Ako lang talaga yung sobrang hilig sa tsa. Thank you doon sa mga nanood doon sa vlog natin doon sa green tea with mint. Green tea and mint with Manuka honey. Ang lang doon, ang hindi ko lang nagustuhan doon sa brand na yon. Sana yon. Dito. Hindi ko lang nagustuhan dito. Nawala yung lasa. Hindi ko talaga siya makita yung lasa ng mint. Wala akong malasahang mint. Yun lang ang ko doon. Dapat dinagdagan yung mint para may lasa. Konti lang yung honey.
natabunan nung honey, yung lasa nung mint, at saka nung green tea. Kulay na lang yung lumabas sa green tea. Actually, yung green tea naman, may konti lang siyang pait. Mild lang naman talaga ang ng green tea pagka green tea. May, lang siya, may mabangong Ang green tea kasi dahon talaga. Hindi katulad nitong chamomile, bulaklak ito. Yun lang ayaw ko dun. Masyadong nangibabaw yung lasa nung honey. Doon sa mga baguhang uminom ng advice ko lang ha, sa mga baguhan na iinom ng tsa, wag yun yung uunahin nyo. Kailangan sanay na kayong uminom ng tsa katulad ko bago uminom nun. Kasi baka hindi nyo magustuhan tapos hindi na kayo mag-titi. Kasi nga hindi nyo nagustuhan yung lasa. May may tapang talaga na may taste, parang taste ng bang ko doon? Parang taste ng lumang yung amoy niya lumang mga karton, mga ganun. Ito talaga yung nasabi kong chamomile na chamomile. Sa mga baguhang iinom ng ganito, sa una lang kayo mag-aano na parang hindi nyo gusto, pero masarap yung chamomile. Kapag kasanay ka na. Pwede kang magsanay na uminom ng tea sa ganito. Ito yung suggestion ko lang ha, para sa akin lang. Yung mga fruity. So, yan. Kung hindi ka pa sanay uminom, kasi napakabango, napakasarap, medyo may tamis ng kasama. Then masasabi ko na kapag ininom mo, amazing ka. Minsan itatry kong pagsamasamahin yung ibang tea, ating gagawing vlog din yan. Total, madami naman tayong iba't ibang klaseng tea. Pero syempre, isa-isahin muna natin. Ayan, inaantok na ako. Hindi pa ubos, inaantok na ako. Kaya, yan, hindi natin palalampasin yung antok, kailangan itulog natin. Paano po, mga katiti? Magandang gabi at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong andito at mapanood yung mga ginagawa kong vlog. Paki-share na rin po sa mga kaibigan nyo kung maaari lang po. Paki-like at saka subscribe po dito sa aking channel. Ito po yung makakatulong sa katulad naming content creator. Paano po? Magandang gabi. Bye-bye, mga katiti.